Mahalaga ring bigyan diin bakit tayo nagsasagawa ng tuloy-tuloy na kilos protesta at pangangalampag. Kahit na kahapon ay inanunsyo ng ICI na mayroon silang kakasuhan o pinapakasuhan sa ombudsman na 2 senador, 2 kongresista, tapos 1 opisyal ng DPWH. Positibong hakbang ito, at least may makakasuhan na. Pero hindi tayo satisfied, hindi tayo kontento na iilan lamang yung makakasuhan, at sa tingin natin marami pang pwedeng sabihin yung mga resource persons no, tungkol sa isyong ito. At sabi nga natin, lahat ng sangkot dapat managot. Klarong-klaro naman na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno kasama na ang presidente at vice-presidente ay maaaring may pananagutan din sa mga bagay na ito. Unang-una, ang presidente sa kanya dumadaan ng national budget, ang unprogrammed funds na ginagamit para sa flood control projects, ang authorizing diyan, ang nag-authorize diyan ay ang presidente. So ibig sabihin, hindi makapaglalabas ng pera para sa flood control projects nang hindi alam ng presidente, kagaya ng ano pa mang item sa national budget, hindi ba? At alam naman natin na may mga resource persons na indirectly ay nagbabanggit ng tungkol sa palasyo, dahil halimbawa si Yusek Bernardo, ang sabi niya si Maynard Ngu ay bagman ni Senator Escudero. Sino ba si Maynard Ngu? Na-appoint siya as special envoy ng kasalukuyang administrasyon at nag-fundraise sa kanyang bar for a time yung Team Marcos noong 2022. So may mga 1 + 1 = 2 tayo na pwedeng i-connect the dots. At sa tingin natin, dapat investigahan yan at the very least ng ICI at ng Ombudsman din. Siyempre, si Vice Presidente Duterte tumanggap din ng campaign funds from contractors ayon mismo sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kaya tuloy-tuloy ang mga protesta. October 31, November 7, may lakbayan ng mga mamamayan, may magmamarcha rin papuntang Liwasang Bonifacio ng 1 p.m. Tapos November 8, Yolanda anniversary action yan ng ating mga kababayan, ng mga survivors at iba pang biktima ng trahedya. Bakit mangyayari ito na ikokonekta sa korupsyon? Alam naman natin kaya napakabagal ng rehabilitation sa maraming mga ganitong sitwasyon dahil din sa korupsyon partly. Siyempre yung pagkokonekta rin sa problema ng environment, yung problema ng baha, yung pera para sa pangontra sa baha at pangangalaga sa kalikasan, inuubos sa korupsyon. November 9, may mga anti-corruption protest sa Valenzuela. So may mga local na gathering sa iba't ibang lugar. Kasi ang gusto nga natin mangyari sa level ng community ay mas marami nagpo-protesta para unti-unti ay mas maparami ang mapapapunta natin sa November 13. November 14, sa San Pablo City naman. November 17, International Students Day protest. Ito ay kasado na, handang-handa ng ating mga estudyante sa iba't ibang universidad. Ang plano nila sa araw na yan ay bawat universidad na may mga estudyante at kabataan na aktibo sa anti-corruption movement ay magsasagawa ng kanilang localized at coordinated na protesta para manawagan din na magsama-sama ulit ang mga grupo sa November 30. November 21, may Health Workers Day of Action. At nananawagan din ng mga doktor na pag-isipang mabuti kung kakayanin nila mag-delay ng tax payments. Nabanggit kahapon ito ng head ng Health Alliance for Democracy na si Dr. Delen de la Paz. Ang mga bikers, November 22 naman ang kanilang aksyon. At syempre, November 30, magkikita-kita tayong lahat sa ang venue ay maaring Luneta, maaring EDSA, hindi pa na idedetalye o na pag-uusapan ng mga grupo kung Luneta ba o EDSA. Pero definitely ang major venue ay either Luneta or EDSA or parehong meron sa araw na ito. At inaasahan rin natin sa iba't ibang mga lungsod at bayan sa Pilipinas ang magkakaroon din ng mga protesta. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!